Multiply churches and multiply disciples. Step by step in starting a discipleship and church planting movement. Step number 2, strategic planning. We'll continue discussing the process of church multiplication and discipleship movement. So in our first presentation, we discussed about vision casting, that our churches should change the perspective from the traditional settings into a Great Commission or kingdom culture set up for the members and the leaders to understand that we are called to do Great Commission. So the second step is in this presentation, the strategic planning, where we are going to strategize, not just for a year, but around 3 to 5 years on multiplying our disciples in our churches. So let's discuss this topic, the strategic planning. So the objective of this is to develop a clear and actionable plan for achieving the church mission. So to make some adjustment and align our DNA into discipleship and into also multiplication mode. So what is strategic planning? Church strategic planning is a systematic process that involves setting long-term goals, determining the necessary steps to achieve those goals, and implementing a plan to guide our church for growth and development. Where are we now? November 2024, and we're looking forward for the future, maybe 1 year or 2 years or 5 years from now. Ano ba ang nakikita natin na senaryo sa church? Ano ba ang nakikita nating dami ng ating members or dami ng mga churches na maipaplant natin? So, in strategic planning ay future-oriented din po tayo at yan po ang mga paplanuhin natin. I-assess natin yung kalalagayan ng ating church at magdi-design, magbi-build ng programa at i-manage po natin yung ating plano. So magsisimula tayo sa church data at i-assess natin kamusta ba yung vision at mission ng church, malinaw po ba? At kamusta yung strength ng church, yung weakness, ano yung mga opportunities sa labas at mga threats? At ano ba yung existing problem ng inyong churches? So with that, pag nailabas na po yung lahat, na-assess, so magdi-design tayo at magbi-build ng mga programa natin. Kaya lang meron tinatawag sa strategic planning na gap analysis. So yung mga napag-usapan sa SWOT, sa problem, church data, sa vision mission, pag-uusapan po yan at habang nagpaplano ang grupo, meron tinatawag na gap analysis. So, at kailangan ng gap analysis para ma-determine po natin ano yung mga goals natin, plano, objectives, activities at program base doon sa present situation ng inyong church. At sa pagpapatuloy po niyan, na-assess na natin, nag-design na tayo ng plano, nag-build tayo ng plano, pero kailangang i-manage. So, another activity po, ikakascade yung mga responsibilities at ano yung mga kailangang resources, yung financial needs sa plano, yun din po ang pag-uusapan. Pero sa church, kailangan pong malinaw yung vision at mission ng church. Alam naman na po natin na ang vision at mission ng church nakadepende sa vision ng Panginoon. Na sinabi niya na let your kingdom come and let your will be done on earth as it is in heaven. At yung mission natin ay we go and make disciples, baptizing people, teaching them to observe, at ang pangako ng Panginoon, I am with you always, sa Matthew 28:18 to 20. So dapat malino yung vision at mission ng church. At sa church data,
tignan natin ang membership. Ilan ba yung mga kalalakihan, kababaihan, ilan ang kabataan, ilan ang mga potential na workers, ano yung giftings ng bawat miyembro, gano'ng karami young people, yung networks nila, yung mga oikoses nila, anong potential ng mga miyembro, ano yung mga available resources natin at pag-usapan, ano yung church data. Makita natin yung mga available resources. Tatanungin din natin, ano ba yung mga problema sa church? So makakatulong po yan para gumawa tayo ng mga plano. Kasi hindi pwedeng ipagsawalang tabi ang problems ng church. So, pinag-usapan na ano yung strength, ano yung weakness, ano yung opportunities ng church, ano yung threat. At yung SWOT analysis po ay it's a great exercise to go through because it identifies the key areas of the church that may need targeted resources as well as opportunities or opposing environmental factors that could affect church strategy. So, pag-usapan yung strength, yung weakness, yung opportunities at threat. At halimbawa po ng strength ng church, ang strength ay characteristics of the church that may give it an advantage over others. For example, maraming members na kabataan, so strength yon. Ang weakness, characteristics of the church that may be a disadvantage as related to others. So hindi active ang mga tatay sa pagkandak ng Bible study sa family o walang family altar. So weakness po yon. Another opportunities, ang condition outside the church that could potentially increase attendance o networks, open doors, favor, or person of peace, etc. For example, maraming project ang munisipyo na pwedeng mag-join o sa project sa barangay, mag-join ang church para sa discipleship and evangelism. Ano naman yung threats? Mga condition po ito outside na church that could create problems for the church. Halimbawa, paano natin pinaghahandaan yung mga members na matatanda na. So, anong mga preparations natin para sa kanila? O kaya naman, merong persecution sa community. Paano po natin haharapin yung mga threats na yon? So, i-analyze po natin lahat yon. Pero, after that, citing all these present scenarios, we need to perform a gap analysis. Ano po ba yan? Halimbawa, itong current state natin, di ba? So, gagawa tayo ng gap analysis. Ang gap analysis po ay key steps to bridge the gap. Gagawa tayo ng action plan para doon sa ating desired state. Kaya paplanuhin po natin yan. So, halimbawa, yung strength natin kanina, yung binanggit ko, maraming members na kabataan. So, i-analyze natin, gap analysis. So, involve them to do outreach sa kabataan. Yan ang strength. Sa weakness naman, paano gagawa ng plano? Hindi active yung mga tatay. So, anong paplanuhin doon? So, mag-start ng family altar headed by the father o family Bible studies. Kung another gap analysis, opportunities, maraming projects ang munisipyo. Ano ang action plan natin? Bisitahin natin yung mga LGUs. At we partner with them kung saan tayo makakatulong. Yung threat naman na puro matatanda na ang mga members ng church, ibig sabihin meron ng transitions na mangyayari later on, so we need to do programs for them o kaya mag-start ng Oikos Prayer Care Share. Ito po ay didiscuss ko sa ibang topics dito sa Steps sa Multiply Churches. So with that, ay nakagawa tayo ng plano, tapos meron tayong goal setting at plan para sa ating discipleship multiplication. So dapat naman specific, measurable, achievable, result-oriented, time-bounded yung ating mga plano. At halimbawa, sa ating church multiplication at discipleship multiplication, meron po tayong dalawang plano. Extension growth. Ano yung extension growth? Magmumultiply tayo ng house churches o magmumultiply ng mga daughter churches. Ano naman yung expansion growth na plano? Ang expansion growth, meron tayong mga Bible studies later on na hindi maisasama sa daughter church, pwede pong idagdag doon sa ating mother church. So dalawa po ang resulta ng steps na ito ng multiplication. Extension growth at expansion growth. So tignan natin ang halimbawa ng extension growth. By faith, our church will plant a daughter church in anong barangay? Napindan. Name of the barangay with at least 25 adult believers by December 31, 2025. Sa expansion naman, para palakihin ang inyong church,
may plano rin ilalagay. By faith, our church, Taguig Christian Fellowship, will multiply its membership at least 50% o 75 new adult believers by December 31, 2025. So, malinaw yung ating expansion growth plan na smart, specific, measurable, achievable, result-oriented, and time-bounded. Ganoon din po ang ating expansion growth. So, yung mga target goals and objectives natin, makikita po natin dito, ito yung objectives. So, anong objectives? Mag-plant ng another Christian Fellowship sa Barangay Napindan. Another objectives, increase of church membership by 50%. Another objectives, number 3, dito sa another form, maaring mag-start ng basketball clinic with values o kaya yung napag-usapan yung mga objectives, isulat doon. Tapos ano yung mga activities na yon sa inyong objectives? Anong strategies ninyo? Isulat sa baba. Anong target output? Gaano kadaming tao ang target ninyo? Paano nyo malalaman o yung Key Performance Indicator o KPI? Paano nyo malalaman na ongoing at mapupulfill ang inyong plano? Nandyan po yung mga indicators. Sa church planting, ito at least merong 3 Bible studies na being conducted at the middle of your timeline. Sinong person responsible, ang time frame, at magkanong budget. So, pag-uusapan po ninyo yun. So, ito po yung pinaka-format. Magplano kayo as a group at minsan naabutin niya ng mas maghapon o kaya mga 2 to 3 days ang pagpaplano. So, isa-isahin nyo lahat yan. So, at dapat din po sa inyong church, kasama ng plano, dapat meron kayong process to make disciples. Halimbawa, katulad ng ibang church sa Pilipinas, meron silang establish, equip, empower, and engage. So, sa establish, ituturuan ng mga bagong miyembro ng church ang biblical foundation, tapos i-equip sila, and then i-empower sila will be disciple to make disciples, tapos engage sila doon sa community. So, ito yung process nila. Meron ding ibang church, ibang process. Bawa, yung ibang process ay yung win, consolidate, disciple, and send. Halos parehas din ng unang nabanggit. Ang strategy, magwi-win muna ng kaluluwa, tapos isasama, consolidate sila, tapos i-disciple sila, and then isa-send sila. So, iba-ibang strategy ng process. Pero ang importante, from salvation going to mission. At importante din po sa ating pagpaplano, maglagay tayo ng mga mapa sa ating mga churches. At ilagay natin doon yung mga target areas, yung barangay, para maipagpipray at ma-indicate kung saan mga bahay na ang napupuntahan. At sino-sinong members ang nandoon para intentional po yung ating pananalangin. Tandaan po natin mga pastor, hindi lang po kayo pastor ng church ninyo. Kayo po ay pastor ng buong barangay. Sabi nga po ni John Wesley, the world is my parish. So tayo ay inasign sa isang lugar at lahat ng mga tao doon, kahit hindi pa sila mananampalataya, responsible po tayong ipanalangin sila, mag-minister sila sa kanila at i-disciple sila. At paplano din tayo, paano yung cycle natin, yung development plan natin para sa mga tao natin. So, sa ibang teaching po ay isasama ko yun para ituro sa inyo. At so, tingnan natin yung susunod na step, yung step number 3, yung organizing a team.